isang basahang itinapon sa gilid ng kalsada. Habang nagpapakasarap sa luho ang asawa niyang si Rodrigo at ang ahas na si Renalia, si Maristela ay nagdurugo sa gitna ng bagyo. Kip-kip ang anak na binawian ng buhay. Pabigat ka lang, wala kang kwenta. Umalingaw-ngaw ang malupit na boses. Ngunit ang basahang ito ay tatahiin ang sariling sugat upang maging reyna. Hanggang saan ang kayang sunugin ng galit ng isang inang na wala ng lahat? Hayaan mo na ang basurang yon. Utusan ko lang naman siya sa bahay. Huwag kang mag-alala, Renalia. Kapag naging matatag na ang posisyon ng kumpanya sa merkado, isusuka ko rin ang pabigat na yon. Wala siyang alam gawin, kundi ang manahi at magmukhang katulong sa harap ng mga bisita ko. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Rodrigo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maristela. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinakamamahal niya ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng pag-ibig na maingat niyang hinabi sa loob ng 5 taon. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang puting plastik na may lamang mainit pang ulam na paborito ni Rodrigo. Isang simpleng pagsisikap upang pagaanin ang pagod nito sa trabaho. Ngunit sa kaliwang kamay, ang maliit na puting stick na may 2 pulang guhit, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang huwag tuluyang gumuho sa kinatatayuan. Kabababa pa lamang ng ulan sa labas, at ang bawat patak nito sa bubong ng gusali ay nagsisilbing malulungkot na nota sa isang trahedyang siya lamang ang nakakarinig. Hindi makagalaw si Maristela. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga ay tila isang matalim na bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, nakita niya ang anino ni Rodrigo na nakayuko at tila may hinahalikang kamay. Ang boses ni Renalia, ang babaeng akala niya ay kliyenteng dapat niyang igalang, ay sumagot ng may halong panunuya. Poor Maristela, akala niya siguro sapat na ang pagiging mabuting asawa at ang pagtitipid para sa kumpanya mo. If she only knew how much you despise her scent of cheap fabric and thread, baka kanina pa siya nag-al sa balutan. Tumawa si Rodrigo, isang tunog na dati ay nagbibigay ng init sa puso ni Maristela, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao sa tindi ng sakit. Sa sandaling iyon, naalala ni Maristela ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Naalala niya ang pagbebenta ng huling alahas ng kanyang yumaong ina para lamang may magamit na puhunan si Rodrigo. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog, pikit matang tinatahi ang mga order ng mga kliyente ni Rodrigo upang makatipid ito sa bayad sa mga manggagawa. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang pag-alis sa sariling mga pangarap ay nauwi lamang sa salitang basura. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang lunchbox na bitbit niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtitiis. Hindi ito malakas, ngunit sa katahimikan ng kanyang nagdurugong puso, ito ay tila isang malakas na pagsabog na nagnakaw sa kanyang natitirang dignidad. Ang pagkain na maingat niyang inihanda ay tumapon sa sahig, madumi at wala ng silbi, katulad ng tingin sa kanya ng mga taong nasa loob ng silid. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng buhay ay ang siya ring kukuha nito sa kanya nang walang kaabog-abog. Napahawak siya sa kanyang tiyan, kung saan ang isang munting buhay ay nagsisimula pa lamang tumibok, isang buhay na binuo sa pag-asang mayroon silang masayang kinabukasan. I'm sure she'll understand, Rodrigo. After lahat ng utang na loob ng pamilya niya sa nanay mo, she has no choice but to stay quiet. Ganoon naman ang mga martyr, di ba? Handang magpaapak para sa pangarap ng iba. Muling wika ni Renalia na may kasamang malambing na tono na tila ba ay nakikipaglaro lamang. Sa labas ng pinto,
Nanatiling nakatayo si Maristela, isang aninong naliligaw sa sarili niyang buhay. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang kaluluwa. Hindi upang lumikha ng isang magandang disenyo, kundi upang pilasin ang kanyang pagkatao ng pira-piraso. Wala siyang lakas upang sumigaw. Wala siyang lakas upang buksan ang pinto at kumprontahin ang dalawa. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na kabog ng sarili niyang puso na tila humihingi ng tulong. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa dilim ng hallway. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng kanyang pagtitiwala? Paano niya sasabihin sa munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan na ang kanyang ama ay hindi siya itinuturing na biyaya, kundi isang pabigat na dapat nang itapon? Hindi na kailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang galit na nag-aapoy sa mga mata ni Rodrigo habang kinaladkad niya si Maristela papasok ng kanilang bahay. Ang bawat hakbang ng lalaki ay puno ng puot. Tila ba ang asawang buong buhay na nagsilbi sa kanya ay isang maruming basahan na nais na niyang itapon sa labas ng pintuan. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Rodrigo sa braso ni Maristela ay nag-iwan ng mapupulang marka, ngunit ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na nararamdaman ng babae sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng sala, naghihintay na si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na yari sa bato, walang bahid ng awa. Nang makita ang hitsura ni Maristela, na basang-basa ng ulan at gulo-gulo ang buhok, isang mapanuring tingin ang ipinukol niya rito bago ang isang mabilis na pagdampi ng palad sa pisngi ni Maristela ay naganap. Ang lakas ng pagkakasampal ay nagdulot ng pagkahilo sa babae at ang init na dulot nito sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang mababang kalagayan sa bahay na iyon. Ano itong kahihiyang ginawa mo sa opisina ng anak ko, Maristela? Wala ka na ngang naitutulong? Nagagawa mo pang maghasik ng iskandalo sa harap ng mga kliyente. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng pangungutya. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, baka namatay na ang nanay mo sa kalsada. Utang na loob mo ang bawat hininga mo sa pamilyang ito, kaya huwag mong subukang dungisan ang pangalan ni Rodrigo. Napaluhod si Maristela sa malamig na sahig. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang damit. Rodrigo, parang awa mo na. Buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Ang paos na tinig ni Maristela ay puno ng pagsusumamo. Umaasa siya na ang balitang ito ang magsisilbing tulay upang mahanap muli ang puso ng asawa. 5 taon, Rodrigo. Ibinigay ko ang lahat. Ang pagod ko, ang pera ko, ang buhay ko, para lang maging matagumpay ka. Ngayon lang ako humihingi ng kahit konting pagpapahalaga. Ngunit ang sagot ni Rodrigo ay isang malamig na tawa na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Sa likuran niya, lumitaw si Renalia na may dalang payong, tila isang reynang nanonood ng isang sarswela. Lumapit ang babae at dahan-dahang kumuha ng ilang pirasong barya mula sa kanyang mamahaling bag. Pagkatapos ay isinabog ito sa harap ni Maristela. O heto, pambili mo ng gamot mo. Baka kasi iniisip mong ang pagbubuntis mo ang magiging tiket mo para manatili sa buhay ni Rodrigo. You're so pathetic, Maristela. Ang malambing, ngunit nakakalason na boses ni Renalia ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang natitirang pag-asa ni Maristela. Umalis ka na rito. Ang mariing utos ni Rodrigo. Hindi man lang niya tiningnan ang namamagang pisngi ng asawa. Hindi ko kailangan ng anak mula sa isang babaeng katulad mo na walang ibang alam, kundi ang maging pabigat. I don't want you in my life anymore. Sa isang marahas na pagtulak, itinulak ni Rodrigo si Maristela palabas ng pintuan. Dahil sa dulas ng semento at sa hina ng kanyang katawan, nawalan ng balanse ang babae. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasubsob sa matitigas na mga hakbang ng kanilang bahay.
Isang matalim at nakakabulag na sakit ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila binibiyak at ang kanyang hininga ay biglang naging kapos. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Maristela ang isang maligamgam na likido na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga binti, unti-unting humahalo sa malamig na tubig na bumabalot sa kanya. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ang munting buhay na kanina lamang ay pinakaingatan niya ay tila unti-unti nang bumibitiw sa kanyang sinapupunan. Sinubukan niyang gumapang, sinubukan niyang abutin ang pinto, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng higit na pasakit, na tila ba ang kanyang kaluluwa ay pilit na hinuhugot mula sa kanyang katawan. Ang kadiliman ay nagsimulang bumalot sa kanyang paningin. Ang ingay ng ulan sa paligid ay unti-unting naglalaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Isang anino ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang lumang kapote at isang pusong puno ng pag-aalala. "Maristela! Diyos ko, Maristela!" Ang boses ni Mila ay puno ng takot habang pilit nitong itinatayo ang walang malay na kaibigan. Ngunit sa ilalim ng malamig na ulan, ang tanging naiwan ay ang bakas ng isang pag-ibig na naging trahedya at ang katahimikan ng isang buhay na binawi bago pa man ito makapagsimula. Nang magmulat ng mga mata si Maristela, ang unang bumati sa kanya ay ang maputing kisame na tila nanunuya sa kanyang kawalan. Ang amoy ng antiseptiko at ang lamig ng silid sa maliit na pampublikong pasilidad ay nagpaalala sa kanya ng malupit na katotohanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang puson. Ang dating nararamdaman niyang munting pintig, ang buhay na kanyang pinakaingatan sa gitna ng unos ay wala na. Ang kanyang sinapupunan ay tila naging isang malawak at tuyong disyerto. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Walang boses na lumabas sa kanyang mga labi, kundi isang hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang pagkabigo bilang isang ina. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Mila na nakayuko at tahimik na nananalangin. Nang maramdaman ng kaibigan na gising na si Maristela, mabilis itong tumayo at hinawakan ng kanyang kamay nang may higpit na tila natatakot na baka bigla siyang maglaho. "Mars, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan." Ang basag na tinig ni Mila ay puno ng pagdamay. Kumuha ito ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo na kanina pa nito tinitiyak na hindi lumalamig. "Kailangan mong kumain, Mars, kahit konti lang. Kailangan mong magpalakas para sa sarili mo." Tumingin si Maristela sa umuusok na pagkain. Ang bawat kutsara na dahan-dahang isinusubo sa kanya ni Mila ay tila may kasamang pait ng kanyang mga luha. Ang bawat lunok ay mahirap, tila may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya maalis-alis. Ngunit sa bawat pagnguya, nararamdaman niya ang init ng tunay na pagkakaibigan, isang init na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 5 taon sa piling ni Rodrigo. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napagtanto niya na ang mga taong itinuring niyang pamilya ang siyang pumatay sa kanyang pangarap, habang ang taong wala namang utang na loob sa kanya ang siyang nagdurugtong ng kanyang hininga. Nang makabalik sila sa maliit na pabrika ng damit ni Mila, ang mga mata ni Maristela ay napako sa mga tumpok ng telang makukulay sa sulok. Ang mga ito ay mga tira-tirang tela, mga basahan na wala ng halaga para sa iba, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay tila mga salamin ng kanyang sariling buhay. Lumapit siya sa isang lamesa at kinuha ang isang matalas na gunting. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay tumama sa bakal ng gunting. Lumilikha ng isang malamig na kislap
na tila humihingi ng isang desisyon. Sa harap ng salamin, tinitigan ni Maristela ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at maingat niyang inaalagaan dahil gusto ni Rodrigo ay gulo-gulo at wala ng sigla. Sa isang mabilis at dinaling galaw, naramdaman niya ang talim ng gunting na dumadaan sa kanyang buhok. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila isang tanikala na napuputol mula sa kanyang nakaraan. Hindi na siya ang Maristela na sunod-sunuran. Hindi na siya ang babaeng mananatiling tikom ang bibig habang niyayurakan ang kanyang dangal. Kinuha niya ang isang lumang kwaderno mula sa kanyang bag. Ang kwadernong naglalaman ng lahat ng kanyang mga disenyo na pinaghirapan niya para sa kumpanya ni Rodrigo. Sa bawat pahina, naroon ang kanyang pawis, ang kanyang mga pangarap, at ang pangalan ng asawang akala niya ay karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Gamit ang kanyang mga kamay na puno ng galit at sakit, isa-isa niyang pinagpunit-punit ang mga pahina. Ang tunog ng papel na nahahati ay naging musika sa kanyang mga pandinig. Isang deklarasyon na ang lahat ng ibinigay niya ay tapos na. Ang bawat piraso ng papel ay nahulog sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalalanta sa gitna ng abo. Habang tinitingnan ni Maristela ang mga guhit na dati, ay kanyang ipinagmamalaki. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng luha, ngayon ay nag-aapoy sa isang pangakong hinding-hindi na muling mababasag. Inabot niya ang isang maliit na piraso ng telang sutla na kulay asul mula sa lamesa ni Mila. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa bumakas ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, ang sakit ng kanyang puso ay napalitan ng isang matinding katanungan na hindi niya malimutan. Paano niya itatahi muli ang kanyang buhay mula sa mga basahang itinira sa kanya ng tadhana? Sa gitna ng siksikan at maingay na eskinita ng Divisoria, nakatayo si Maristela na tila isang banyagang naliligaw sa sarili niyang lungsod. Ang amoy ng pawis, ang singaw ng kalsada, at ang makukulay na tumpok ng mga tela sa bawat sulok ay nagsilbing hudyat ng kanyang bagong simula. Mahigpit niyang hawak sa kanyang bulsa ang 500 piso, ang huling natitirang barya mula sa kanyang pinaghirapan na hindi nakuha ni Rodrigo. Ang bawat sentimo ay tila may bigat ng kanyang dangal, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahan niyang binibilang ang pera sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Mars, sigurado ka ba rito? Pwede naman tayong gumamit muna ng mga lumang tela sa shop ko. Ang nag-aalalang tanong ni Mila habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ngunit umiling si Maristela, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tumpok ng mga retaso na bagaman tira-tira lamang ay may mataas na kalidad ng seda. Kailangan ko itong gawin, Mila. Gusto kong patunayan na kahit mula sa mga basahan, kaya kong bumuo ng isang bagay na may halaga. Hindi ako pwedeng umasa na lang sa kung ano ang ititira nila sa akin. Ang tugon ni Maristela, sa isang boses na bagaman, mahina ay may lalim ng determinasyon. Sa bawat paghawak niya sa mga tela, tila bumabalik sa kanyang isipan ang mga sandaling pinagbabawalan siya ni Rodrigo na humawak ng lapis at papel. Naalala niya kung paano nito itinapon ang kanyang mga disenyo sa basurahan at sinabing ang tanging tungkulin niya ay tiyaking malinis ang bahay at maayos ang kanyang mga suot. Ang bawat alaala ng pangmamaliit ay tila naging gatong sa apoy na unti-unting naglalayab sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 gabi, ang maliit na pabrika ng damit ni Mila ay naging saksi sa muling pagsilang ni Maristela. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang bumbilyang aandap-andap ay tumatama sa kanyang likuran habang siya ay nakayuko sa lumang makina. Walang tigil ang paggalaw ng karayom, ang mabilis na pag-akyat at pagbaba nito sa ibabaw ng tela ay lumilikha ng isang ritmo na tila mabilis na tibok ng puso. Hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang likod o ang hapdi sa kanyang mga mata dahil sa puyat. Ang bawat tahi
ay isang panalangin. Ang bawat disenyo ay isang hakbang palayo sa dilim ng kanyang nakaraan. Sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang mga retasong binili niya sa Divisoria ay dahan-dahang naghugis. Isang gown na kulay hating gabi na may mga detalyeng tila mga bituin na kumikinang sa gitna ng kadiliman. Ito ay hindi lamang isang damit. Ito ay ang kanyang kaluluwa na muling pinagdugtong-dugtong. Nang matapos ang huling tahi, dahan-dahang hinaplos ni Maristela ang malambot na tela. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng pasa at sugat dahil sa gawaing bahay. Ngayon ay muling naramdaman ang kapangyarihan ng paglikha. Ang ganda, Mars. Sobrang ganda. Ang bulong ni Mila na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Siguradong mapapansin ito sa mall. Dinala ni Maristela ang kanyang obra sa isang maliit at tago, ngunit prestihiyosong butik sa loob ng isang malaking mall. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang alon na nagbabadyang lumunod sa kanya habang ipinapakita ang gown sa may-ari ng tindahan. Inilagay ang gown sa isang mannequin sa pinakasulok ng shop, malayo sa mga mamahaling brand, ngunit tila may sarili itong liwanag na humihigop sa paningin ng sinumang daraan. Tumalikod na si Maristela upang umalis. Bitbit ang pag-asang kahit papaano ay may makapansin sa kanyang pinaghirapan. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok sa loob. Ang presensya nito ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay agad na huminto sa gown na kulay hating gabi. Hindi gumalaw ang babae. Tila napatigil ang kanyang paghinga habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng tahi ni Maristela. Napahinto rin si Maristela sa may pintuan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang ang misteryosong mamimili ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang gawa, isang matinding katanungan ang bumalot sa isipan ni Maristela. Ito na ba ang simula ng kanyang pagbangon? O isa lamang itong panaginip na muling wawakasan ng malupit na tadhana? Ang butik ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na dekorasyon na tila naggagandahan sa bawat sulok. Sa gitna ng karangyaang ito, si Maristela ay nakatayo sa isang madilim na bahagi. Ang kanyang lumang suot ay tila isang mantsa sa malinis at maputing paligid. Narito siya upang kumustahin kung may pumansin na sa kanyang gawa. Ngunit ang may-ari ng tindahan na si Madam Clara ay hindi man lang siya tiningnan ng diretso habang abala ito sa pag-aayos ng kanyang sariling mamahaling alahas. Huwag kang masyadong umasa, Maristela. Maraming magagandang gown dito na gawa ng mga sikat na designer. Yung sayo inilagay ko lang sa gilid dahil baka sakaling may naghahanap ng mura. Ang sabi ni Madam Clara na may tonong tila ba ay nagbibigay lamang ng limos. Ang bawat salita nito ay tila isang malamig na hangin na nagpapatigas sa puso ni Maristela. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang pintuan ng butik ay bumukas at pumasok ang isang lalaking nagdala ng katahimikan sa buong silid. Si Alejandro Vance ay naglalakad ng may mabigat at seryosong presensya. Ang kanyang mga mata ay tila pagod mula sa mahabang gabi ng pagtatrabaho at ang kanyang mukha ay may bakas ng puyat na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling suit. Bilang CEO ng Vance Corporation, ang kanyang balikat ay pasa ng bigat ng isang buong imperyo at ang kanyang insomnia ay isang lihim na kaaway na matagal na niyang kinalaban. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang paningin sa gown na kulay hating gabi sa sulok ng tindahan, tila pansamantalang nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Alejandro sa gown. Ang kanyang mga daliri ay hindi man lang dumidikit sa tela, ngunit ang kanyang titig ay puno ng pagkamangha. Sino ang lumikha nito? Ang tanong niya sa isang malalim at baritong boses na tila yumayanig sa katahimikan ng butik. Mabilis na lumapit si Madam Clara, suot ang isang pilit na ngiti. Ah, yan po ba, Sir Alejandro? Isa lang po yan sa mga bagong piraso namin. Kung gusto nyo, maaari ko kayong ipakita ng mas kilalang brand sa loob.
I asked who made this, ang putol ni Alejandro. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon, ngunit puno ng awtoridad. Napatingin siya kay Maristela na nakatayo pa rin sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Alejandro. Isang pakiramdam ng pagkilala sa isang kapwa kaluluwa na nakaranas din ng matinding pagod. Siya po, sir. Isang mananahi lang po, ang sagot ni Madam Clara na may halong pangmamaliit habang itinuturo si Maristela. Lumapit si Alejandro kay Maristela. Ang bawat hakbang nito sa makinis na sahig ay tila isang seryosong pangako. Nang tumigil siya sa harap ng babae, napansin niya ang mga bakas ng pagod sa mga mata nito. Ngunit higit sa lahat, napansin niya ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri ni Maristela ay may mga maliliit na pilat mula sa mga tusok ng karayom, mga marka ng sakripisyo at pagtitiis na tila isang lihim na mapa ng kanyang buhay. Bibilhin ko ang gown na ito sa presyong 10 beses na mas mataas kaysa sa hinihingi niyo, ang wika ni Alejandro habang nananatiling nakatitig sa mga mata ni Maristela. At gusto kong magtrabaho ka para sa Vansi Corporation bilang isang designer. I need someone who puts their soul into every stitch, not just someone who follows trends. Natigilan si Maristela. Ang kanyang puso ay tila nakalimot sa tamang ritmo ng pagtibok. Pero, mananahi lang po ako. Hindi po ako sikat. Titles are for those who have nothing else to show. Your work speaks for itself? Ang malumanay na sagot ni Alejandro. Dahan-dahang inabot ng lalaki ang kamay ni Maristela. Ang kanyang hawak ay magaan at puno ng respeto. Isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ng babae. Ang mga kamay na lumikha nito ay hindi dapat itago sa dilim. Binibigyan mo ako ng kapayapaan sa gitna ng aking kaguluhan, Maristela. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Wala ang mapanuring mata ni Madam Clara. Wala ang ingay ng mall sa labas. Ang tanging naroon ay ang init ng kamay ni Alejandro na tila isang gamot sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag nang bumukas muli ang pinto ng butik. Ang boses na nagpatindig sa balahibo ni Maristela ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kayabangan at panunuya. Rodrigo, look! Kahit pala sa mga ganitong lugar, may nakakapasok na basura. Don't tell me, dito mo balak magtago, Maristela? Ang wika ni Renalia habang nakakapit sa braso ni Rodrigo. Ang kanilang presensya ay tila isang maitim na ulap na muling nagbabadya ng isang bagyo. Napahigpit ang hawak ni Alejandro sa kamay ni Maristela. Nararamdaman niya ang panginginig ng babae, ngunit sa kanyang mga mata, isang bagong uri ng proteksyon ang nabubuo. Paano haharapin ni Maristela ang mga taong sumira sa kanyang buhay ngayong mayroon ng isang taong nakahandang tumayo sa kanyang tabi? Ang bawat tibok ng puso ni Maristela ay tila isang mabilis na paghampas ng alon sa pampang habang nararamdaman niya ang presensya ni Rodrigo at Renalia sa loob ng butik. Ang silid na kanina lamang ay tila puno ng pag-asa dahil sa mga salita ni Alejandro, ngayon ay tila lumiliit at nawawalan ng hangin. Ang boses ni Renalia ay parang isang matalim na piraso ng bubog na pilit na sumusugat sa kanyang pandinig, puno ng kamandag at panunuya na matagal na niyang pilit na kinalilimutan. Rodrigo, look! Kahit pala sa mga ganitong lugar, may nakakapasok na basura. Don't tell me, dito mo balak magtago, Maristela? Akala mo ba, ang pagsusuot ng basahang yan ay magtatago sa katotohanang pinalayas ka na dahil wala kang silbi? Ang bawat salita ni Renalia ay sinasabayan ng isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. Tila ba tinitimbang nito ang halaga ng pagkatao ni Maristela base lamang sa suot nitong lumang blusa. Hindi makapagsalita si Maristela. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang dambuhalang bato at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig sa loob ng mainit na palad ni Alejandro. Napatingin siya kay Rodrigo, ang lalaking dati niyang tinawag na tahanan.
Ngunit sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagsisisi o awa. Tanging pagkasuklam at pagkahiya ang naroon, tila ba ang pagkakaroon ng asawang katulad niya sa isang prestihiyosong lugar ay isang malaking insulto sa bago nitong katayuan. Let go of her, sir. Ang mariing wika ni Rodrigo habang nakatingin sa magkahawak na kamay ni na Alejandro at Maristela. May bakas ng selos sa kanyang boses, bagaman binalot niya ito ng pagmamataas. Hindi niyo kilala ang babaeng yan. She's just a burden, a charity case. Baka kung ano pa ang makuha niyo sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Dito na naramdaman ni Maristela ang dahan-dahang paghigpit ng hawak ni Alejandro. Ang katahimikan ni Alejandro ay hindi tanda ng takot, kundi ng isang nagbabadyang unos ng awtoridad. Humakbang ang CEO ng Vance Corporation nang bahagya. Inilalagay ang sarili sa pagitan ni Maristela at ng dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang matikas na tindig ay nagsilbing isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang masamang salita. I don't care about your personal history with her. Ang malamig na sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na dumaan sa katahimikan ng butik. What I care about is talent, and Maristela has more of it in her pinky finger than both of you combined. Starting today, she is under the protection and employment of Vance Corporation. Kung mayroon pa kayong balak na bastusin ang aking chief designer, siguraduhin niyo munang kaya niyo ang bawat sentimo ng demanda na ihaharap ko sa inyo. Natahimik ang lahat. Ang mukha ni Rodrigo ay tila naging isang piraso ng papel sa kaputlaan, habang si Renalia naman ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Rodrigo, ang kanyang labi ay nanginginig sa inis. Hindi nila inaasahan na ang babaeng itinuring nilang basahan ay makakahanap ng isang tagapagtanggol na kasing makapangyarihan ni Alejandro Vance. Lumipas ang ilang araw at ang buhay ni Maristela ay nagkaroon ng bagong ritmo sa loob ng malawak at makabagong opisina ng Vance Corporation. Pinili niyang manatili sa likod ng mga tabing bilang isang ghost designer dahil ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa at hindi pa siya handang humarap sa mapanuring mata ng publiko. Sa loob ng kanyang pribadong silid na puno ng mga dekalidad na tela at mga gamit sa pananahi, muling nahanap ni Maristela ang kanyang kapayapaan. Isang hapon, habang abala si Maristela sa pag-aayos ng mga tahi sa isang bagong disenyo, narinig niya ang boses ni Renalia sa labas ng pintuan ng opisina ni Alejandro. Ang babae ay tila nagpipilit na makakuha ng isang kontrata para sa kumpanya ni Rodrigo gamit ang kanyang karaniwang pambobola at pagpapanggap na isang biktima. Napatigil si Maristela sa kanyang ginagawa. Ang kanyang hininga ay naging kapos habang naririnig ang boses ng babaeng naging sanhi ng pagkawala ng kanyang anak. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay bumalik at ang bawat tahi na ginagawa niya ay tila naging isang gulugulong sinulid. Ngunit bago pa man siya tuluyang mabalot ng takot, bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Alejandro. Hindi nagsalita ang lalaki. Lumapit siya kay Maristela at dahan-dahang kinuha ang gunting mula sa nanginginig na kamay ng babae. Inilagay niya ito sa lamesa at hinawakan ang magkabilang balikat ni Maristela. Tila pilit na ibinabalik ang diwa nito sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-unawa, isang uri ng pagkalinga na hindi kailangan ng maraming paliwanag. She's gone, Maristela. I sent her away. Ang bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng giniginaw na pagkatao ng babae. No one will hurt you here. You're safe in my office, and you're safe with me. Dahan-dahang isinandal ni Maristela ang kanyang noo sa dibdib ni Alejandro. Nararamdaman niya ang maayos at matatag na tibok ng puso ng lalaki. Isang himig ng seguridad na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango ni Alejandro ay tila naging isang gamot na unti-unting nagpapakalma sa kanyang naghuhumiyaw na mga alaala. Sa sandaling iyon, sa loob ng katahimikan ng opisina,
Isang katanungan ang dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Maristela habang nararamdaman ang init ng yakap ni Alejandro. Paano kung ang lalaking ito, na dati ay isa lamang estranghero, ang siyang magiging tanging dahilan upang muli siyang maniwala na ang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa sakit? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Rodrigo ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat folder na nakalapag sa ibabaw ng kanyang lamesa ay naglalaman ng mga balitang hindi niya gustong tanggapin, mga kanseladong kontrata, mga kliyenteng bumibitiw, at mga utang na unti-unting lumulunod sa kumpanyang binuo niya sa ibabaw ng sakripisyo ng ibang tao. Sa kanyang tabi, ang isang basong alak ay nananatiling puno, tila sumasalamin sa kanyang naguguluhang isipan. Napatingin siya sa mga bagong disenyo na isinumite ni Renalia. Mga guhit na dati ay akala niya ay makabago at elegante. Ngunit ngayon ay tila mga walang kaluluwang basahan kung ikukumpara sa mga gawa ni Maristela. Sa loob ng kanilang bahay, ang tensyon ay tila isang kuryenteng gumagapang sa bawat sulok. Si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kapayapaan. Ang sahig na dati ay laging kumikinang ay may mga bakas na ng dumi, at ang mga paso ng halaman na dati ay maingat na inaalagaan ni Maristela ay nagsisimula ng malanta. Ang amoy ng masarap na luto na dati ay sumasalubong sa kanila tuwing hapon ay napalitan ng amoy ng alikabok at kapabayaan. Bakit ganito ang hitsura ng bahay? Renalia, hindi ba't sinabi ko sa iyong turuan ang mga katulong na ayusin ang kanilang trabaho? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng iritasyon habang pinagmamasdan ng isang mantsa sa lamesa. Lumabas si Renalia mula sa kwarto, abala sa pagtitig sa kanyang bagong pinturang mga kuko. Mama, hindi ko naman trabaho ang maging katulong dito. Kung naghahanap kayo ng taong gagapang sa sahig para maglinis, edi sana hindi nyo pinalayas yung dati nyong utusan na si Maristela. Huwag nyo akong itulad sa kanya. Ang tugon ni Renalia na may halong panunuya at walang galang na boses. Ang gaslighting na dati ay ginagawa nila kay Maristela ay tila bumabalik ngayon sa kanila. Isang mapait na bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Napahawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang paalala ng malaking pagkakamaling nagawa niya. Bagaman ang kanyang pride ay hindi hahayaan na aminin ito ng malakas, nararamdaman niya ang kawalan ng katahimikang dala ng presensya ni Maristela. Ang katahimikang dati ay itinuturing niyang kahinaan ng manugang ay siya palang pundasyon ng kaayusan ng kanilang tahanan. Ngayon, ang boses ni Renalia ay tila isang matalim na lagari na pilit na pinuputol ang kanyang pasensya. Samantala, sa loob ng Bansi Corporation, nakatayo si Maristela sa harap ng isang malaking bintana na nakatanaw sa malawak na syudad. Hawak niya ang isang tablet kung saan nakikita niya ang ulat tungkol sa mabilis na pagbulusok ng kumpanya ni Rodrigo. Walang halong saya sa kanyang puso, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap. Kinuha niya ang kanyang lumang singsing na gawa sa pilak, ang singsing na ibinigay ni Rodrigo noong wala pa silang pera, ang singsing na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pagsusumamo at pagpapakumbaba. Dahan-dahan niyang tinitigan ang simpleng alahas. Naalala niya ang bawat gabing umiiyak siya habang hinahaplos ang singsing na ito, umaasang magbabago ang lahat. Ngunit ngayon, ang metal na ito ay tila isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paglipad. Lumapit siya sa isang basurahan sa sulok ng kanyang marangyang opisina. Ang pagbitaw ng kanyang mga daliri sa singsing ay tila isang ritual ng paglaya. Nang tumama ang pilak sa ilalim ng basurahan, ang tunog nito ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ba may isang dambuhalang honja na inalis mula sa kanyang puso. Pumasok si Alejandro sa silid, bitbit ang isang folder ng mga bagong tagumpay ng kanilang proyekto.
Napansin niya ang katahimikan ni Maristela, isang uri ng katahimikang hindi na puno ng takot, kundi ng isang matatag na determinasyon. Lumapit siya at tumayo sa tabi ng babae. Hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magbigay ng init sa pakiramdam ni Maristela. "You're doing great, Maristela." Ang mga tao ay nagsisimula nang magtanong kung sino ang inyong nasa likod ng mga disenyong ito. Ang malumanay na wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang musika na nagpapatahimik sa mga natitirang unos sa isipan ng babae. Tumingin si Maristela sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Salamat, Alejandro. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang na ngayon ay iniisip ko pa ring wala akong halaga." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang mukha ni Alejandro ay naging seryoso nang tingnan ng kanyang cellphone. Isang balita ang nakarating sa kanya, isang desperadong hakbang mula kay Rodrigo. "Rodrigo is losing everything, Maristela." At dahil doon, nagiging mas mapanganib siya. "He is obsessively trying to find out who my new designer is." Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang sagot. Naramdaman ni Maristela ang isang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumalikod. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Ang kanyang pagkatao ay tila isang telang maingat na tinahi upang maging matibay sa anumang unos. Paano niya haharapin ang huling pagtatangka ni Rodrigo na bawiin ang lahat mula sa kanya ngayong ang kanyang puso ay hindi na pag-aari ng nakaraan? Sa kailaliman ng gabi, ang buong gusali ng Vance Corporation ay binalot na ng katahimikan, maliban sa isang silid sa pinakamataas na palapag kung saan ang liwanag ng isang lampara ay tila isang munting parola sa gitna ng karagatan. Si Alejandro ay nakaupo sa kanyang malapad na lamesa, ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa kanyang mga sentido habang sinusubukang pawiin ang matinding sakit ng ulo na dulot ng walang katapusang pagtatrabaho at kakulangan ng tulog. Ang kanyang insomnia ay parang isang malupit na anino na laging nakabuntot. Ninanakawan siya ng pahinga at pinupuno ang kanyang isipan ng mga alalahanin tungkol sa bigat ng kanyang pamilya at imperyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Maristela. Bit-bit ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang amoy ng chamomile ay agad na humalo sa malamig na hangin ng opisina, tila isang banayad na haplos na nagpapakalma sa paligid. Napatingin si Alejandro sa kanya. Ang kanyang pagod na mga mata ay panandali ang nagliwanag nang makita ang payapang mukha ng babae. "Uminom ka muna nito, Alejandro. Nakakatulong ito para makatulog ka ng mahimbing." Ang malumanay na wika ni Maristela habang inilalapag ang tasa sa lamesa. Napansin niya ang pagod sa mga balikat ng lalaki. Ang bigat na tila pasan-pasan nito mula pa noong isilang ito. Isang bugso ng pasasalamat ang dumaloy sa kanyang puso. "Gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng tulong mo. Kung papayag ka, gusto kitang gawa ng isang suit, isang espesyal na disenyo na ako mismo ang tatahi." Bahagyang ngumiti si Alejandro, isang pambihirang ekspresyon na bihirang makita ng kanyang mga empleyado. "Hindi mo kailangang gawin na yun, Maristela. Your presence here is more than enough." "I want to, Alejandro. Please." Ang giit ni Maristela. Kinuha niya ang kanyang kulay gintong tape measure mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumapit sa lalaki. Pinatayo niya si Alejandro sa gitna ng silid. Sa bawat paggalaw ni Maristela, ang distansya sa pagitan nila ay unt-unting naglalaho hanggang sa maramdaman na nila ang init ng hininga ng isa't isa. Inilagay ni Maristela ang dulo ng tape measure sa balikat ni Alejandro. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng takot, ngayon ay gumagalaw ng may tiwala at ingat. Habang iniikot niya ang tape sa dibdib ng lalaki, hindi sinasadyang dumampi ang kanyang mga daliri sa matigas at mainit na katawan ni Alejandro. Napatigil ang paghinga ni Maristela sa panandaliang pagkadikit na yon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao
ay tila nakaramdam ng isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango ni Alejandro ay tila bumabalot sa kanya, nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hinahanap. Napansin niya ang isang maliit na pilat sa leeg ng lalaki, isang marka ng nakaraan na tila nagkukwento ng sarili nitong sakit. Minsan, ang pakiramdam ko ay isa akong makina na hindi pwedeng tumigil. Ang mahinang bulong ni Alejandro habang nananatiling nakatitig sa mga mata ni Maristela na napakalapit sa kanya. People only see the CEO, the power, the money, but they never see the man who can't close his eyes because of the voices of expectation. Hindi nagsalita si Maristela, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-unawa. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang palad sa balikat ni Alejandro, isang haplos na hindi lamang para sa pagsukat, kundi para sa pagbibigay ng lakas. Ang pagdampi ng kanyang balat sa tela ng polo ni Alejandro ay tila isang tahimik na pangako na hindi ito mag-isa. Sa ilalim ng kanyang kamay, naramdaman ni Maristela ang dahan-dahang pagluwag ng mga naninigas na kalamnan ng lalaki. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging isang banal na sandali. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga nilang dalawa na tila nag-iisa sa ritmo. Ang sakit ng ulo ni Alejandro ay tila unting naglalaho, napalitan ng isang kakaibang antok na puno ng kapayapaan. Inalalayan ni Maristela ang lalaki patungo sa malambot na sofa sa sulok ng silid. Nang maupo si Alejandro, hindi pa rin niya binibitawan ang kamay ni Maristela. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa katotohanan? Stay, just for a while. Ang paos na pakiusap ni Alejandro bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na ang dilim ay hindi nakakatakot sa kanya. Nakatulog siya ng mahimbing. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng tensyon, habang si Maristela ay nanatili sa kanyang tabi. Pinagmamasdan ng lalaking nagligtas sa kanya mula sa impyerno. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng magliwanag ang cellphone ni Maristela sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula kay Mila ang bumungad sa kanya. Ang boses ng kanyang kaibigan sa kabilang linya ay puno ng takot at panginginig. Mars, si Doña Carmen. Nandito siya sa shop ko. Binabantaan niya kaming gigibain ng lahat kung hindi ka magpapakita sa kanya. Mars, natatakot ako. May mga kasama siyang mga lalaki na tila walang takot sa batas. Naramdaman ni Maristela ang muling paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kapayapaang kabubuo pa lamang ay tila isang marupok na tela na muling pinupunit ng mga kamay ng nakaraan. Paano niya mapoprotektahan ang mga taong nagmahal sa kanya? Kung ang mga demonyong akala niya ay iniwan na niya ay muling lumitaw upang bawiin ang lahat, ang alikabok sa loob ng maliit na pabrika ng damit ni Mila ay tila sumasayaw sa ilalim ng aandap-andap na ilaw habang nagaganap ang isang kaguluhan na hindi inaasahan. Ang mga piling tela na pinaghirapan ni Mila na itabi ay nagkalat sa sahig. May mga bakas ng sapatos at putik. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Doña Carmen na tila isang malupit na reyna sa kanyang sariling kaharian. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang ang kanyang boses ay nangingibabaw sa loob ng maliit na silid. Nasaan ang walang utang na loob mong kaibigan Mila? Sabihin mo sa kanya, huwag siyang magtago sa likod ng palda ng kung sinong mayamang lalaki. Ang pamilya ko ang nagbigay ng buhay sa pamilya niya at hindi niya kami matatakasan ng ganoon-ganoon lang. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay puno ng lason. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pilit na pinipigilan ni Mila na huwag nitong sirain ang huling manikin sa sulok. Doña Carmen, parang awan niyo na. Wala rito si Maristela. Huwag niyo pong sirain ang mga gamit ko, ito lang ang ikinabubuhay ko. Ang pakiusap ni Mila ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatingin sa mga lalaking kasama ng matanda na tila handang manira ng anuman sa isang utos lang nito.
Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pabrika ng damit. Ang kinang ng metal nito ay tila isang malaking pagkakaiba sa luma at maputik na kalsada ng komunidad. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng suot na mamahaling sapatos ang unang tumama sa lupa, sinundan ng isang babaeng tila hindi na nakikilala ng mga naroon. Si Maristela ay bumaba mula sa sasakyan, suot ang isang eleganteng dress na kulay krema na maingat na tinahi upang lalong bigyang diin ang kanyang bago at matatag na aura. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha na dati ay laging nakayuko, ngayon ay nakataas ang noo habang dahan-dahang lumalakad patungo sa loob ng shop. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad, tila isang bagyo na dahan-dahang lumalapit, ngunit may dalang kakaibang katahimikan. "Mila, bitawan mo siya," ang malumanay na utos ni Maristela. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa ingay ni Doña Carmen. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinitingnan si Maristela mula ulo hanggang paa. "Maristela, paano ka nagkaroon ng ganitong anyo? At saan mo nakuha ang sasakyang yan? Siguradong nakahanap ka na naman ng maluloko mong lalaki." Hindi sumagot si Maristela sa pang-iinsulto. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang eksapi ng pera. Makapal na mga papel na libo-libo ang halaga. Dahan-dahan siyang lumapit kay Doña Carmen at inilapag ang pera sa ibabaw ng maruming lamesa ng makina. "Heto ang 10 beses na halaga ng utang na sinasabi niyo," ang wika ni Maristela. Ang kanyang mga mata ay diretsyo at walang emosyong nakatingin sa matanda. "Tapos na ang utang na loob. Tapos na ang bawat sakripisyo na ginawa ko para sa inyo. Mula sa araw na ito, huwag na huwag ko nang maririnig ang pangalan niyo o ang boses niyo sa paligid ng mga taong mahal ko." Nanginig ang mga kamay ni Doña Carmen habang nakatingin sa pera. Ang kanyang pagmamataas ay tila biglang gumuho sa harap ng kapangyarihang ipinapakita ng dating manugang. "Akala mo ba, ang pera lang ang makakabayad sa ginawa mo? Rodrigo is suffering." Pinalayas mo siya sa sarili niyang pangarap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maristela. Isang ngiting puno ng nakatagong sakit. "Hindi pera ang ibinigay ko sa inyo, Doña Carmen. Iyan ang kabayaran sa bawat luhang inubos ko sa bahay niyo. At tungkol sa utang, ngayon, kayo ang may utang sa anak ko. Ang anak kong nawala dahil sa pagtulak niyo sa akin sa ilalim ng ulan. Mayroon ba kayong sapat na pera para bayaran ang buhay na yon?" Natahimik ang buong silid. Kahit ang mga lalaking kasama ni Doña Carmen ay tila naramdaman ng bigat ng kasalanang binabanggit ni Maristela. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng lalo. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Napatingin siya sa isang maliit na kwintas na suot ni Maristela. Isang mga souvenir na tila pamilyar sa kanyang paningin. Isang bagay na nagpaalala sa kanya ng isang lihim na matagal na niyang ibinaon. Bago pa man makasagot ang matanda, isa pang sasakyan ang dumating. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit ang bumaba. Hawak ang isang makapal na folder. Si Attorney Mateo Cruz ay naglakad ng may mabilis na hakbang patungo kay Maristela at yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. "Magandang hapon, Binibining Maristela Vergara. Handa na po ang lahat ng papeles para sa inyong pagbabalik sa pamilya Vergara. Ang inyong lolo ay naghihintay na sa inyo sa mansion," ang wika ni Mateo sa isang boses na sapat na upang marinig ng lahat. Napahawak si Mila sa kanyang bibig sa gulat, habang si Doña Carmen ay tila mawawalan ng malay sa katotohanang ang babaeng itinuring niyang basura ay isa palang tagapagmana ng pinakamayamang angkan sa bansa. Tumingin si Maristela kay Mila at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Isang tahimik na pangako na hindi na sila kailanman muling maghihirap.
Ngunit habang paalis na si Maristela, lumingon siya kay Doña Carmen sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi isang malalim na katanungan. Kung alam ba ng matanda ang katotohanan noon pa man, ganoon pa rin kaya ang gagawin nito sa kanya? O ang tadhana ay sadyang malupit lamang upang turuan siyang tumayo sa sarili niyang mga paa? Marangyang tarangkahan ng mansyon ng mga Vergara ay dahan-dahang bumukas. Isang tahimik na paanyaya sa isang mundong dati ay talinghaga lamang sa isipan ni Maristela. Habang ang sasakyan ay dumaan sa malawak na hardin na napalilibutan ng mga naglalakihang puno ng akasya, naramdaman ni Maristela ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng takot na madalas niyang nararamdaman sa bahay ni Rodrigo, kundi ang bigat ng isang kasaysayang matagal nang nakabaon. Ang bawat bahagi ng mansyon ay tila bumubulong ng mga kwento ng karangyaan. Ngunit para kay Maristela, bawat sulok ay may dalang lamig na tila nagmumula sa mga tao ng pangungulila. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang mga pader ay napalalamutian ng mga antigong painting at mga gintong chandelier na nagbibigay ng isang maringgal na liwanag. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang bagaman malungkot ay kakikitaan pa rin ng talas ng isipan. Si Marius Vergara, ang haligi ng Imperyong Vergara, ay dahan-dahang itinigil ang pagbabasa ng mamataan ang pagdating ng kanyang apo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na pilit na ibinabalik ang nakaraan. Maristela, ang boses ni Marius ay nanginginig. Isang paos na tinig na tila may dalang libo-libong pagsisisi. Ang iyong mga mata, tila nakikita ko ang aking kapatid sa bawat sulyap mo. Lumapit si Maristela. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng pag-aalinlangan. Nang maabot niya ang matanda, kinuha ni Marius ang isang lumang litrato mula sa kanyang tabi. Isang larawan ng isang magandang babae na may suot na kwintas na eksaktong katulad ng kivat na suot ni Maristela. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na lumunod sa kanila sa sandaling iyon. Ang ina ni Maristela ay tumakas mula sa mansyong ito upang hanapin ang kanyang kalayaan. At sa kabila ng kahirapan at pagkakalayo, ang kanyang dugo ay nanatiling nananalaytay sa babaeng ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang lolo. Umuwi ka na, apo. Maraming tao na akong naghahanap sa iyo, sa inyo ni Maria. Ang wika ni Marius, habang ang mga butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng karapat-dapat na para sa iyo. Ang kayamanan ng mga Vergara ay sa iyo. Ngunit sa gitna ng alok ng kapangyarihan at yaman, isang matatag na iling ang isinagot ni Maristela. Lolo, hindi po ako narito para sa pera. Narito ako dahil gusto kong tapusin ang laban na sinimulan ng aking ina. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa gamit ang talento na ibinigay niya sa akin. Ang kayamanan ay walang halaga kung hindi ko ito makukuha ng may dangal. Napatigil ang lahat ng bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro Vance. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay ng balanse sa emosyonal na tagpo. Naglakad siya patungo sa tabi ni Maristela at sa isang mabilis na sulyap sa pagitan nila, naramdaman ni Maristela ang isang lihim na pag-unawa. Si Alejandro ang nagbukas ng daan para sa pagkikita nilang ito. Hindi lamang siya basta amo o tagapagtanggol, siya ang naging angkla ni Maristela sa gitna ng bagyo ng kanyang pagkatao. Chairman Marius, Maristela is more than just an heir. She is a visionary. Ang malumanay ngunit duldol na wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng kumpiyansa kay Maristela. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Maristela. Isang mahigpit at mainit na hawak na tila nagsasabing hindi siya mag-isa
sa pagharap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Dito na nangyari ang isang sandaling hinding-hindi malilimutan ni Maristela. Kinuha ni Marius ang mga kamay ng kanyang apo, ang mga kamay na puno ng mga bakas ng tusok ng karayom, mga marka ng hirap, at paggawa mula sa marangyang tarangkahan ng mansyon ng mga Vergara ay dahan-dahang bumukas, isang tahimik na paanyaya sa isang mundong dati ay talinghaga lamang sa isipan ni Maristela. Habang ang sasakyan ay dumaan sa malawak na hardin na napalilibutan ng mga naglalakihang puno ng akasya, naramdaman ni Maristela ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng takot na madalas niyang nararamdaman sa bahay ni Rodrigo, kundi ang bigat ng isang kasaysayang matagal nang nakabaon. Ang bawat bahagi ng mansyon ay tila bumubulong ng mga kwento ng karangyaan, ngunit para kay Maristela, bawat sulok ay may dalang lamig na tila nagmumula sa mga tao ng pangungulila. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang mga pader ay napalalamutian ng mga antigong painting at mga gintong chandelier na nagbibigay ng isang maringgal na liwanag. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang bagaman malungkot ay kakikitaan pa rin ng talas ng isipan. Si Marius Vergara, ang haligi ng Imperyong Vergara, ay dahan-dahang itinigil ang pagbabasa nang mamataan ang pagdating ng kanyang apo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na pilit na ibinabalik ang nakaraan. Maristela, ang boses ni Marius ay nanginginig, isang paos na tinig na tila may dalang libu-libong pagsisisi. Ang iyong mga mata, tila nakikita ko ang aking kapatid sa bawat sulyap mo. Lumapit si Maristela, ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng pag-aalinlangan. Nang maabot niya ang matanda, kinuha ni Marius ang isang lumang litrato mula sa kanyang tabi. Isang larawan ng isang magandang babae na may suot na kwintas na eksaktong katulad ng kivat na suot ni Maristela. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na lumunod sa kanila sa sandaling iyon. Ang ina ni Maristela ay tumakas mula sa mansyong ito upang hanapin ang kanyang kalayaan. At sa kabila ng kahirapan at pagkakalayo, ang kanyang dugo ay nanatiling nananalaytay sa babaeng ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang lolo. Umuwi ka na, apo. Maraming taon na akong naghahanap sa iyo, sa inyo ni Maria. Ang wika ni Marius habang ang mga butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng karapat-dapat na para sa iyo. Ang kayamanan ng mga Vergara ay sa iyo. Ngunit sa gitna ng alok ng kapangyarihan at yaman, isang matatag na iling ang isinagot ni Maristela. Lolo, hindi po ako narito para sa pera. Narito ako dahil gusto kong tapusin ang laban na sinimulan ng aking ina. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa gamit ang talento na ibinigay niya sa akin. Ang kayamanan ay walang halaga kung hindi ko ito makukuha ng may dangal. Napatigil ang lahat ng bumukasang pinto at pumasok si Alejandro Vance. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay ng balanse sa emosyonal na tagpo. Naglakad siya patungo sa tabi ni Maristela at sa isang mabilis na sulyap sa pagitan nila, naramdaman ni Maristela ang isang lihim na pag-unawa. Si Alejandro ang nagbukas ng daan para sa pagkikita nilang ito. Hindi lamang siya basta amo o tagapagtanggol. Siya ang naging angkla ni Maristela sa gitna ng bagyo ng kanyang pagkatao. Chairman Marius, Maristela is more than just an heir. She is a visionary. Ang malumanay, ngunit duldul na wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng kumpiyansa kay Maristela. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Maristela, isang mahigpit at mainit na hawak na tila nagsasabing hindi siya mag-isa sa pagharap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Dito na nangyari ang isang sandaling hinding-hindi malilimutan ni Maristela. Kinuha ni Marius ang mga kamay ng kanyang apo, ang mga kamay na puno ng mga bakas ng tusok ng karayom,
mga marka ng hirap at paggawa mula sa marangyang tarangkahan ng mansyon ng mga Vergara ay dahan-dahang bumukas. Isang tahimik na paanyaya sa isang mundong dati ay talinghaga lamang sa isipan ni Maristela. Habang ang sasakyan ay dumaan sa malawak na hardin na napalilibutan ng mga naglalakihang puno ng akasya, naramdaman ni Maristela ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng takot na madalas niyang nararamdaman sa bahay ni Rodrigo, kundi ang bigat ng isang kasaysayang matagal nang nakabaon. Ang bawat bahagi ng mansyon ay tila bumubulong ng mga kwento ng karangyaan. Ngunit para kay Maristela, bawat sulok ay may dalang lamig na tila nagmumula sa mga taon ng pangungulila. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang mga pader ay napalalamutian ng mga antigong painting at mga gintong chandelier na nagbibigay ng isang maringgal na liwanag. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang bagaman malungkot ay kakikitaan pa rin ng talas ng isipan. Si Marius Vergara, ang haligi ng Imperyong Vergara, ay dahan-dahang itinigil ang pagbabasa ng mamataan ng pagdating ng kanyang apo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na pilit na ibinabalik ang nakaraan. Maristela, ang boses ni Marius ay nanginginig. Isang paos na tinig na tila may dalang libu-libong pagsisisi. Ang iyong mga mata. Tila nakikita ko ang aking kapatid sa bawat sulyap mo. Lumapit si Maristela. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng pag-aalinlangan. Nang maabot niya ang matanda, kinuha ni Marius ang isang lumang litrato mula sa kanyang tabi. Isang larawan ng isang magandang babae na may suot na kwintas na eksaktong katulad ng kivat na suot ni Maristela. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na lumunod sa kanila sa sandaling iyon. Ang ina ni Maristela ay tumakas mula sa mansyong ito upang hanapin ang kanyang kalayaan. At sa kabila ng kahirapan at pagkakalayo, ang kanyang dugo ay nanatiling nananalaytay sa babaeng ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang lolo. Umuwi ka na, apo. Maraming tao na akong naghahanap sa iyo, sa inyo ni Maria. Ang wika ni Marius, habang ang mga butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng karapat-dapat na para sa iyo. Ang kayamanan ng mga Vergara ay sa iyo. Ngunit sa gitna ng alok ng kapangyarihan at yaman, isang matatag na iling ang isinagot ni Maristela. Lolo, hindi po ako narito para sa pera. Narito ako dahil gusto kong tapusin ang laban na sinimula ng aking ina. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa gamit ang talento na ibinigay niya sa akin. Ang kayamanan ay walang halaga kung hindi ko ito makukuha ng may dangal. Napatigil ang lahat nang bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro Vance. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay ng balanse sa emosyonal na tagpo. Naglakad siya patungo sa tabi ni Maristela at sa isang mabilis na sulyap sa pagitan nila, naramdaman ni Maristela ang isang lihim na pag-unawa. Si Alejandro ang nagbukas ng daan para sa pagkikita nilang ito. Hindi lamang siya basta amo o tagapagtanggol, siya ang naging angkla ni Maristela sa gitna ng bagyo ng kanyang pagkatao. Chairman Marius, Maristela is more than just an heir. She is a visionary. Ang malumanay, ngunit duldul na wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng kumpiyansa kay Maristela. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Maristela. Isang mahigpit at mainit na hawak na tila nagsasabing hindi siya mag-isa sa pagharap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Dito na nangyari ang isang sandaling hinding-hindi malilimutan ni Maristela. Kinuha ni Marius ang mga kamay ng kanyang apo. Ang mga kamay na puno ng mga bakas ng tusok ng karayom, mga marka ng hirap at paggawa mula sa gamarangyang tarangkahan ng mansyon ng mga Vergara ay dahan-dahang bumukas. Isang tahimik na paanyaya
sa isang mundong dati ay talinghaga lamang sa isipan ni Maristela. Habang ang sasakyan ay dumaan sa malawak na hardin na napalilibutan ng mga naglalakihang puno ng akasya, naramdaman ni Maristela ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng takot na madalas niyang nararamdaman sa bahay ni Rodrigo, kundi ang bigat ng isang kasaysayang matagal nang nakabaon. Ang bawat bahagi ng mansyon ay tila bumubulong ng mga kwento ng karangyaan. Ngunit para kay Maristela, bawat sulok ay may dalang lamig na tila nagmumula sa mga taon ng pangungulila. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang mga pader ay napalalamutian ng mga antigong painting at mga gintong chandelier na nagbibigay ng isang maringgal na liwanag. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang bagaman malungkot ay kakikitaan pa rin ng talas ng isipan. Si Marius Vergara, ang haligi ng Imperyong Vergara, ay dahan-dahang itinigil ang pagbabasa nang mamataan ang pagdating ng kanyang apo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makinis na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng orasan na pilit na ibinabalik ang nakaraan. Maristela, ang boses ni Marius ay nanginginig. Isang paos na tinig na tila may dalang libu-libong pagsisisi. Ang iyong mga mata, tila nakikita ko ang aking kapatid sa bawat sulyap mo. Lumapit si Maristela. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng pag-aalinlangan. Nang maabot niya ang matanda, kinuha ni Marius ang isang lumang litrato mula sa kanyang tabi. Isang larawan ng isang magandang babae na may suot na kwintas na eksaktong katulad ng kivat na suot ni Maristela. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na lumunod sa kanila sa sandaling iyon. Ang ina ni Maristela ay tumakas mula sa mansyong ito upang hanapin ang kanyang kalayaan. At sa kabila ng kahirapan at pagkakalayo, ang kanyang dugo ay nanatiling nananalaytay sa babaeng ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang lolo. Umuwi ka na, apo. Maraming taon na akong naghahanap sa iyo, sa inyo ni Maria. Ang wika ni Marius habang ang mga butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga kulubot na pisngi. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng karapat-dapat na para sa iyo. Ang kayamanan ng mga Vergara ay sa iyo. Ngunit sa gitna ng alok ng kapangyarihan at yaman, isang matatag na iling ang isinagot ni Maristela. Lolo, hindi po ako narito para sa pera. Narito ako dahil gusto kong tapusin ang laban na sinimulan ng aking ina. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa, gamit ang talento na ibinigay niya sa akin. Ang kayamanan ay walang halaga kung hindi ko ito makukuha ng may dangal. Napatigil ang lahat nang bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro Vance. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi na nagbibigay ng balanse sa emosyonal na tagpo. Naglakad siya patungo sa tabi ni Maristela at sa isang mabilis na sulyap sa pagitan nila, naramdaman ni Maristela ang isang lihim na pag-unawa. Si Alejandro ang nagbukas ng daan para sa pagkikita nilang ito. Hindi lamang siya basta amo o tagapagtanggol. Siya ang naging angkla ni Maristela sa gitna ng bagyo ng kanyang pagkatao. Chairman Marius, Maristela is more than just an heir. She is a visionary. Ang malumanay ngunit duldul na wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng kumpiyansa kay Maristela. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Maristela. Isang mahigpit at mainit na hawak na tila nagsasabing hindi siya mag-isa sa pagharap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Dito na nangyari ang isang sandaling hinding-hindi malilimutan ni Maristela. Kinuha ni Marius ang mga kamay ng kanyang apo, ang mga kamay na puno ng mga bakas ng tusok ng karayom, mga marka ng hirap at paggawa mula sa pabrika ng damit at sa bahay ni Rodrigo. Sa halip na ikahiya, dahan-dahang inangat ni Marius ang mga kamay na yon at hinalikan ang mga pilat sa palad ni Maristela. Ito ang tunay na yaman ng mga Vergara, ang bulong ni Marius sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang mga kamay na natutong lumikha
sa gitna ng hirap, ang mga kamay na hindi sumuko. Ang init ng labi ng kanyang lolo sa kanyang mga pilat ay tila isang gamot na nagpatigil sa hapdi ng kanyang mga nakaraang sugat. Sa loob ng maringgal na mansyon, sa piling ng kanyang bagong pamilya at ni Alejandro, naramdaman ni Maristela ang isang uri ng kapayapaan na akala niya ay naglaho na kasama ng kanyang anak. Ngunit habang sila ay nalulunod sa init ng muling pagkikita, si Attorney Mateo Cruz ay lumapit kay Alejandro at may ibinulong na balitang nagpabago sa timpla ng hangin. Sir Alejandro, Rodrigo is panicking. He is transferring all the company's remaining assets to an offshore account in Renalia's name. He's planning to flee before the audit happens. Napahigpit ang hawak ni Maristela sa kamay ni Alejandro. Ang anino ni Rodrigo ay tila isang lason na pilit pa ring sumisira sa kanyang katahimikan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang muling nabuo habang tinititigan ang lawak ng mansyon ng kanyang mga ninuno. Hanggang kailan siya kailangang makipaglaban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan upang tuluyan niyang mayakap ang liwanag ng kanyang kinabukasan? At sa bahay ni Rodrigo, sa halip na ikahiya, dahan-dahang inangat ni Marius ang mga kamay na yon at hinalikan ang mga pilat sa palad ni Maristela. Ito ang tunay na yaman ng mga Vergara, ang bulong ni Marius sa gitna ng kanyang pagikbi. Ang mga kamay na natutong lumikha sa gitna ng hirap, ang mga kamay na hindi sumuko, ang init ng labi ng kanyang lolo sa kanyang mga pilat ay tila isang gamot na nagpatigil sa hapdi ng kanyang mga nakaraang sugat. Sa loob ng maringgal na mansyon, sa piling ng kanyang bagong pamilya at ni Alejandro, naramdaman ni Maristela ang isang uri ng kapayapaan na akala niya ay naglaho na kasama ng kanyang anak. Ngunit habang sila ay nalulunod sa init ng muling pagkikita, si Attorney Mateo Cruz ay lumapit kay Alejandro at may ibinulong na balitang nagpabago sa timpla ng hangin. Sir Alejandro, Rodrigo is panicking. He is transferring all the company's remaining assets to an offshore account in Renalia's name. He's planning to flee before the audit happens. Napahigpit ang hawak ni Maristela sa kamay ni Alejandro. Ang anino ni Rodrigo ay tila isang lason na pilit pa ring sumisira sa kanyang katahimikan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang muling nabuo habang tinititigan ang lawak ng mansyon ng kanyang mga ninuno. Hanggang kailan siya kailangang makipaglaban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan upang tuluyan niyang mayakap ang liwanag ng kanyang kinabukasan? At sa bahay ni Rodrigo, sa halip na ikahiya, dahan-dahang inangat ni Marius ang mga kamay na yon at hinalikan ang mga pilat sa palad ni Maristela. Ito ang tunay na yaman ng mga Vergara, ang bulong ni Marius sa gitna ng kanyang paghikbi, ang mga kamay na natutong lumikha sa gitna ng hirap, ang mga kamay na hindi sumuko. Ang init ng labi ng kanyang lolo sa kanyang mga pilat ay tila isang gamot na nagpatigil sa hapdi ng kanyang mga nakaraang sugat. Sa loob ng maringal na mansyon, sa piling ng kanyang bagong pamilya at ni Alejandro, naramdaman ni Maristela ang isang uri ng kapayapaan na akala niya ay naglaho na kasama ng kanyang anak. Ngunit habang sila ay nalulunod sa init ng muling pagkikita, si Attorney Mateo Cruz ay lumapit kay Alejandro at may ibinulong na balitang nagpabago sa timpla ng hangin. Sir Alejandro, Rodrigo is panicking. He is transferring all the company's remaining assets to an offshore account in Renalia's name. He's planning to flee before the audit happens. Napahigpit ang hawak ni Maristela sa kamay ni Alejandro. Ang anino ni Rodrigo ay tila isang lason na pilit pa ring sumisira sa kanyang katahimikan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang muling nabuo habang tinititigan ang lawak ng mansyon ng kanyang mga ninuno. Hanggang kailan siya kailangang makipaglaban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan upang tuluyan niyang mayakap ang liwanag ng kanyang kinabukasan? At sa bahay ni Rodrigo, sa halip na ikahiya, dahan-dahang inangat ni Marius ang mga kamay na yon at hinalikan ang mga pilat sa palad ni Maristela.
Ito ang tunay na yaman ng mga Vergara, ang bulong ni Marius sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang mga kamay na natutong lumikha sa gitna ng hirap. Ang mga kamay na hindi sumuko. Ang init ng labi ng kanyang lolo sa kanyang mga pilat ay tila isang gamot na nagpatigil sa hapdi ng kanyang mga nakaraang sugat. Sa loob ng maringal na mansyon, sa piling ng kanyang bagong pamilya at ni Alejandro, naramdaman ni Maristela ang isang uri ng kapayapaan na akala niya ay naglaho na kasama ng kanyang anak. Ngunit habang sila ay nalulunod sa init ng muling pagkikita, si Attorney Mateo Cruz ay lumapit kay Alejandro at may ibinulong na balitang nagpabago sa timpla ng hangin. Sir Alejandro, Rodrigo is panicking. He is transferring all the company's remaining assets to an offshore account in Renalia's name. He is planning to flee before the audit happens. Napahigpit ang hawak ni Maristela sa kamay ni Alejandro. Ang anino ni Rodrigo ay tila isang lason na pilit pa ring sumisira sa kanyang katahimikan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang muling nabuo habang tinititigan ang lawak ng mansyon ng kanyang mga ninuno. Hanggang kailan siya kailangang makipaglaban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan upang tuluyan niyang mayakap ang liwanag ng kanyang kinabukasan? Ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw, pinalalitan ng isang mapusyaw na kulay lila na tila nagbabadya ng isang gabi ng paghuhukom. Sa loob ng isang mamahaling hotel suite, si Rodrigo ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling tuksedo sa harap ng salamin. Ang bawat paghatak niya sa kanyang kurbata ay may halong panginginig, bagaman pilit niya itong itinatago sa likod ng isang mapagmataas na ngiti. Sa kanyang tabi, si Renalia ay tila isang dambuhalang hiyas sa kanyang gown na puno ng kumikinang na bato. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa silid na puno ng kayabangan. Hindi alintana na ang bawat luho nila ay yari sa mga ninakaw na pangarap. Rodrigo, look at us. Tonight, the whole business world will see that we are the power couple. Hindi ko na makapaghintay na pirmahan ang contract sa Vance Corporation. At yung bagong designer na sinasabi nila, I'm sure magiging tauhan natin siya sooner or later. Ang sabi ni Renalia habang tinitingnan ang kanyang sarili nang may labis na paghanga. Hindi sumagot si Rodrigo. Sa halip ay muling hinawakan ang kanyang briefcase na naglalaman ng mga papeles ng kanyang lihim na paglilipat ng pondo. Ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng takot na binalot ng kasakiman. Akala nila ay ito na ang rurok ng kanilang tagumpay. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila patungo sa engrandeng ballroom ay isang hakbang patungo sa isang bitag na yari sa ginto at katarungan. Samantala, sa likod ng entablado ng malaking show, ang katahimikan ay tila isang panalangin. Si Maristela ay nakatayo sa harap ng isang mahabang salamin. Pinagmamasdan ng kanyang sariling anyo. Ang gown na kanyang suot ay ang obra maestrang binuo niya mula sa mga pira-pirasong retaso ng kanyang buhay. Kulay hating gabi na may mga detalyeng tila mga luhang naging diamante. Ang bawat tahi ay may dalang kwento ng sakit, ng bawat gabing ginugol niya sa ilalim ng ulan, at ng bawat pangarap na pilit na pinatay ngunit muling nabuhay. Dahan-dahang lumapit si Alejandro mula sa kanyang likuran. Ang bawat pagtama ng sapatos ng lalaki sa sahig ay may dalang katiyakan at proteksyon. Tumigil siya sa likod ni Maristela. Ang kanilang mga paningin ay nagtagpo sa refleksyon ng salamin. Sa mga mata ni Alejandro, wala ang lamig ng isang negosyante. Tanging ang init ng isang lalaking nakahandang maging sandigan ang naroon. Handa ka na ba, Maristela? Ang malumanay na tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Kinakabahan ako, Alejandro, pero hindi na ito ang kaba ng takot. Ito ang kaba ng isang taong sa wakas ay makakahinga na ng maluwag. Ang tugon ni Maristela sa isang boses na puno ng katatagan. Kinuha ni Alejandro ang isang kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang kwintas na gawa sa mga pambihirang perlas. Isang pamana mula sa pamilya Vergara na ibinigay ni Marius
para sa gabing ito. Dahan-dahang lumapit si Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may matinding ingat habang inilalagay ang kwintas sa leeg ni Maristela. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang dumampi sa balat ng babae ay nagpadaloy ng isang kakaibang kilig sa buong pagkatao ni Maristela. Ang bawat paghinga ni Alejandro na dumarampi sa kanyang batok ay tila isang lihim na pangako ng katapatan. This belongs to you, just like this night belongs to you. Ang bulong ni Alejandro bago dahan-dahang inayos ang buhok ni Maristela. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tanging mahalaga ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaisa sa isang layunin. Napatingin si Maristela sa isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng panloloko ni Rodrigo. Ang bawat pahina ay katumbas ng katarungang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng kanyang katahimikan, kinausap niya ang kanyang anak na nawala. Anak, para sa iyo ito. Panonoorin mo si Mommy, ha? Ang bulong niya sa kanyang isipan habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi na agad ding pinunasan ni Alejandro gamit ang kanyang hinlalaki ng may matinding lambing. Ang mga ilaw sa labas ng ballroom ay nagsimula ng magningning at ang mga bisita ay unti-unti nang napupuno ang bawat upuan. Sa labas, si Rodrigo at Renalia ay naglalakad ng may mapagmataas na tindig. Hindi alintana na ang bawat mata na tumitingin sa kanila ay tila mga saksi sa kanilang nalalapit na pagbagsak. Si Attorney Mateo Cruz ay nakatayo sa isang sulok, hawak ang huling piraso ng katotohanan na magsisilbing mitsa ng pagsabog. Tumayo si Maristela ng tuwid. Ang kanyang anyo ay tila isang reynang handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat hibla ng kanyang gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw sa backstage. Nararamdaman niya ang presensya ni Alejandro sa kanyang tabi. Ang kanyang kamay na bahagyang sumasagi sa siko ng lalaki ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Ang mga ilaw sa loob ng malaking ballroom ay biglang nagdilim. Ang ingay ng mga tao ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na puno ng antisipasyon. Ang bawat hininga sa silid ay tila naghihintay sa isang himala. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na liwanag ang tumama sa gitna ng runway at ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto sa dulo nito ay naghudyat ng pagsisimula ng lahat. Sino ang lalabas mula sa likod ng mga tabing na yon? Ang anino ba ng nakaraan na puno ng sugat o ang liwanag ng isang babaeng muling nabuhay mula sa abo upang ituro sa mundo ang tunay na halaga ng dangal? Ang bawat sulok ng malawak na ballroom ay napupuno ng bulong ng mga taong nagmula sa pinakamataas na antas ng lipunan. Bawat isa ay may hawak na baso ng mamahaling alak habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa madilim na entablado. Sa gitna ng karamihang ito, sina Rodrigo at Renalia ay nakaupo sa pinakaunang hilera. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng isang mapagmataas na kumpiyansa. Inayos ni Rodrigo ang kanyang Amerikana nang may seryosong tingin, habang si Renalia ay panakanakang tumitingin sa paligid upang tiyaking lahat ay nakatingin sa kanyang marangyang anyo. Akala nila ay sila ang mga bida sa gabing ito, ang mag-asawang malapit nang sumakop sa rurok ng tagumpay. Ngunit ang dahan-dahang paghina ng mga ilaw sa kisame ay nagdala ng isang kakaibang uri ng katahimikan, isang katahimikang tila nagbabadyang bumiyak sa pader ng kanilang kasinungalingan. Sa gitna ng kadiliman, isang matalim at makinang naliwanag ang tumama sa dulo ng runway. Ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ay lumikha ng isang mahabang anino na dahan-dahang naglalakad patungo sa liwanag. Ang bawat hakbang ng babaeng lumabas ay may dalang bigat at awtoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang matatag na ritmo na tumitibok sa bawat pandinig ng mga naroon.
Nang tuluyang tumama ang liwanag sa mukha ng babae, ang buong ballroom ay tila naging isang estatwa sa sobrang pagkagulat. Si Maristela ay naglalakad ng may mataas na noo. Ang kanyang midnight gown ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tila mga bituin sa langit na nagbibigay ng liwanag sa madilim niyang kahapon. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang sa panlabas, kundi sa isang uri ng aura na nagmumula sa isang kaluluwang matapos madurog ay muling nabuo ng mas matibay kaysa dati. Sa unang pagkakataon, ang baso ng alak na hawak ni Rodrigo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat patak ng likido sa sahig ay tila sumasalamin sa kanyang gumuho na mundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot at pagkamangha. Hindi niya makilala ang babaeng ito. Ang babaeng dati ay nakayuko lamang habang pinagsisilbihan siya. Ang babaeng itinuring niyang basura at itinapon sa gitna ng bagyo. Maristela? Ang tanging bulong na lumabas sa mga labi ni Rodrigo, isang boses na puno ng panghihina at hindi makapaniwalang katotohanan. Sa tabi niya, ang mukha ni Renalia ay tila naging isang puting papel sa sobrang kaputlaan. Ang kanyang mapanuring mga mata ay tila hindi matanggap ang nakikita. Ang babaeng kinutya niya, ang babaeng sinabihan niyang walang silbi, ay ngayon ang sentro ng atensyon ng lahat. Ang inggit ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang dibdib, habang ang bawat tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan tungkol sa misteryosong kagandahan ng henyong ito. Dahan-dahang lumakad si Alejandro patungo sa gitna ng runway at tumayo sa tabi ni Maristela. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na bundok na nagpoprotekta sa babae mula sa anumang masamang tingin. Kinuha ni Alejandro ang mikropono. Ang kanyang boses ay dumaan sa bawat sulok ng silid ng may duldol at pagmamalaki. Mga kaibigan, sa gabing ito, hindi lamang namin ipinagdiriwang ang kagandahan ng sining. Ipinapakilala ko sa inyo ang henyo sa likod ng bawat disenyong bumuhay sa Vance Corporation. Ang aming chief designer at ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga Vergara, si Maristela Vergara. Ang bawat salitang binitiwan ni Alejandro ay tila isang matalim na sibat na tumama sa puso ni Rodrigo. Ang pangalang Vergara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagpapaalala sa kanya na ang babaeng binaliwala niya ay ang tanging tao na may kapangyarihang wasakin siya. Napansin ni Rodrigo ang kwintas na suot ni Maristela, ang hiyas ng pamilya Vergara, na lalong nagpatunay na ang lahat ng ito ay hindi isang panaginip. Tumigil si Maristela sa dulo ng runway, diretso ang tingin sa mga mata ni Rodrigo. Walang galit sa kanyang paningin, tanging isang malamig at payapang katarungan ang naroon. Ang bawat sakripisyo niya noon, ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak, habang nanahi ng pangarap para sa ibang tao, ay nagtapos na. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Alejandro na humawak sa kanyang siko, isang tahimik na paalala na ang kanyang laban ay hindi na kailangang gawin ng mag-isa. Ang bawat tao sa ballroom ay nagsimulang tumayo at magbigay ng masigabong papuri. Ang tunog ng bawat palad na nagtatama ay tila isang himig ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kasiyahang ito, ang mukha ni Rodrigo ay naging baluktot sa galit at desperasyon. Hindi niya matanggap na ang kanyang basura ay ngayon ay isang reyna. Sa isang biglaang galaw, tumayo si Rodrigo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang binalot ng kabaliwan. Kasinungalingan, isang malaking dula-dulaan lang ito. Ang sigaw ni Rodrigo na bumasag sa kagalakan ng karamihan. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang itinuturo si Maristela. Asawa ko siya. Akin ang lahat ng gawa niya. Ninakaw mo lang ang kumpanya ko, Maristela. Hindi mo ako matatalo ng ganito lang. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng pagkasuklam para sa lalaking nagsalita.
Tinitigan ni Maristela ang lalaking dati niyang inalayan ng buhay at isang katanungan ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi habang ang mga dokumento ng katotohanan ay dahan-dahang inilalabas ni Attorney Mateo mula sa gilid. Paano mo babawiin ang isang bagay na kailanman ay hindi mo naman pag-aari, Rodrigo? Ang bawat sigaw ni Rodrigo ay tila isang desperadong paghampas ng isang nalulunod na tao sa gitna ng malawak at madilim na karagatan. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng kapangyarihan at pagmamaliit kay Maristela, ngayon ay nanginginig sa takot na binalot ng hiyang hindi niya matanggap. Sa gitna ng marangyang ballroom, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Hindi bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang lalaking nawawalan na ng katuwiran sa harap ng katotohanan. Dahan-dahang kinuha ni Maristela ang mikropono mula kay Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat daliri niya na may mga bakas ng pilat mula sa mga gabi ng pananahi ay tila naging simbolo ng kanyang bago at matatag na pagkatao. Tinitigan niya si Rodrigo ng diretso sa mga mata, isang tingin na walang halong galit. Tila ba tinitingnan niya ang isang estranghero na wala ng puwang sa kanyang buhay. Rodrigo, ang mga disenyo na sinasabi mong sayo ay ang mga pangarap na ninakaw mo mula sa akin sa loob ng 5 taon. Bawat tahi, bawat guhit, at bawat pawis na ibinuhos ko habang itinatago mo ako sa kusina ay nakatala sa bawat hibla ng mga damit na ito. Ang malumanay na wika ni Maristela. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. At ang kumpanyang sinasabi mong sayo, ipinapakilala ko sayo si Attorney Mateo Cruz. Naglakad si Attorney Mateo Cruz patungo sa gitna ng runway. Bit-bit ang isang makapal na folder. Sa malaking screen sa likuran ni Maristela, lumabas ang mga dokumentong hindi inaasahan ni Rodrigo. Ang mga kopya ng orihinal na factao na may pirasong petsa bago pa man naitayo ang kumpanya ni Rodrigo, kasama ang mga lihim na transaksyon ng paglilipat ng pondo patungo sa mga offshore account na nakapangalan kay Renalia. Ang bawat pahinang lumilitaw sa screen ay tila isang mabigat na honja na isa-isang bumabagsak sa balikat ni Rodrigo. Ang bawat sentimo ng Vance Corporation ay dumaan sa isang masusing audit, Ginoong Salcedo, ang duldul na wika ni Mateo. At ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay ng iyong malawakang tax evasion at ang iligal na paggamit ng mga intellectual property na pag-aari ni Binibining Vergara. Tonight, you are not just a failed businessman, you are a criminal. Napatingin si Rodrigo kay Renalia, umaasang may makukuha siyang suporta mula sa babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Ngunit ang mukha ni Renalia ay puno na ng pagkamuhi. Dahan-dahang itinulak ni Renalia ang kamay ni Rodrigo na nakahawak sa kanyang braso. "Don't touch me, Rodrigo! Wala akong kinalaman sa mga kalokohan mo!" Ang sigaw ni Renalia na tila isang ahas na handang kumagat upang iligtas ang sarili. "Lahat ng pera na inilipat mo sa pangalan ko, ikaw ang may gusto niyan. I was just a victim of your manipulation." Ang pagtataksil ni Renalia ay tila ang huling patak ng lason na tumapos sa natitirang dignidad ni Rodrigo. Napaluhod ang lalaki sa gitna ng runway, ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad habang ang bawat tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan ng mga salitang puno ng pandidiri. Sa isang sulok, lumitaw si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding hiya at takot. Sinubukan niyang lumapit kay Maristela. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, tila humihingi ng isang himala. "Maristela, apo, naging pamilya mo rin kami. Utang na loob, patawarin mo ang anak ko. Huwag mo kaming pabayaan sa ganitong kahihiyan." Ang paos na pakiusap ng matanda na may kasamang mga luha ng pagsisisi. Tiningnan ni Maristela ang matandang babae na dating nagpahirap sa kanya. Ang babaeng laging sumusumbat sa kanya tungkol sa utang na loob habang pinapanood siyang magdusa. Isang matinding kirot
ang dumaan sa puso ni Maristela. Hindi para kay Doña Carmen, kundi para sa anak na nawala sa kanya dahil sa kalupitan ng mga taong ito. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Doña Carmen, hindi ng pagkaalipin. Ang tugon ni Maristela habang dahan-dahang lumalayo. Binayaran ko na ang lahat ng utang ko noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. Ngayon, ang hustisya naman ang maniningil sa inyo. Naramdaman ni Maristela ang kamay ni Alejandro sa kanyang likuran. Isang banayad na haplos na nagbibigay ng init sa gitna ng kanyang giniginaw na damdamin. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa ballroom ay tila naging malabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng isang paglaya na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng gusali ay dahan-dahang naging malakas, tila isang huling nota sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Habang papasok ang mga alagad ng batas sa loob ng ballroom, nanatiling nakatayo si Maristela sa tabi ni Alejandro, pinagmamasdan ng bawat hakbang ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang dahan-dahang sumagi sa kanyang isipan habang tinititigan ang mga rehas na naghihintay kay Rodrigo. Sapat na ba ang katarungang ito upang hilumin ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan? O ang tunay na paghilom ay magmumula lamang sa sandaling tuluyan na niyang matutunang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong bukas? Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa mga dingding ng marangyang ballroom. Tila mga aninong naghuhula ng katapusan ng isang huwad na imperyo. Ang bawat hakbang ng mga alagad ng batas sa makinis na sahig ay may dalang bigat ng katarungang matagal nang ipinagkait. Sa gitna ng nagkakagulong karamihan, si Rodrigo ay pilit na hinihila. Ang kanyang mga kamay ay nakakulong na sa malamig na bakal na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang kalayaan. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay unt-unting humihina, napapalitan ng isang desperadong hikbi habang napagtatanto niyang wala nang sino mang naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Sa kabilang dako, si Renalia ay pilit ding kinukuha ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling gown ay nakuha pang sumabit sa gilid ng isang upuan, nagdulot ng isang mahaba at masakit na punit sa tela na tila sumisimbolo sa pagkapunit ng kanyang sariling dignidad. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kayabangan, ngayon ay basa na ng luha at itim na maskara na humahalo sa kanyang pawis. Wala na ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Tanging ang mapanuring mata ng publiko ang nakamasid sa kanyang pagbagsak. Hindi ko ito ginusto. Rodrigo forced me to do those things. Please, let me go. Ang huling pagsusumamo ni Renalia na tila isang hangin na walang patutunguhan. Ang bawat salita niya ay tinatapatan lamang ng malamig na tingin ng mga pulis na patuloy sa kanilang tungkulin. Naiwan sa gitna ng malawak at halos wala ng taong ballroom si Doña Carmen. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga pabigat na nagpapabaon sa kanya sa kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuang nilabasan ng kanyang anak. Ang anak na itinuring niyang tagapagligtas ng kanilang dangal, ngunit naging mitsa pala ng kanilang pagkawasak. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang dambuhalang multo na bumabalot sa kanya. Ipinapaalala ang bawat pangungutya at pagmamaliit na ginawa niya kay Maristela noon. Ang mansyong inaasahan niyang babalikan ay tila naging isang malayo at malabong panaginip na lamang. Samantala, sa isang balkonahe na nakaharap sa malawak na syudad, nakatayo si Maristela. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahaplos sa kanyang mukha. Tila binubura ang bawat bakas ng pagod at sakit mula sa kanyang nakaraan. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay dahan-dahang naglalaho. Napapalitan ng payapang huni ng mga ibon na nagsisimula ng magising. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang mainit na presensya ni Alejandro. Hindi nagsalita ang lalaki,
Sa halip ay dahan-dahang inalis nito ang sariling Amerikana at isinakay sa balikat ni Maristela. Ang init ng tela at ang amoy ng kape at mamahaling pabango ni Alejandro ay tila naging isang gamot na nagpapatuloy sa paghilom ng puso ni Maristela. Sa ilalim ng Amerikana, naramdaman ni Maristela ang marahang pagdampi ng kamay ni Alejandro sa kanyang siko, isang simpleng kutsi na nagbibigay ng higit na lakas kaysa sa anumang mahabang talumpati. Tumingin siya sa abot-tanaw kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang gumuhit ng gintong linya sa langit. Tapos na ang bagyo. Maristela, you are finally free. Ang malumanay na bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay tila isang himig ng bagong simula, puno ng pag-asa at tapat na pagkalinga. Tumingin si Maristela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dilim ng paghihiganti. Salamat Alejandro, ngunit alam ko na ang paglaya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanila. Ang tunay na paglaya ay ang sandaling hindi ko na nararamdaman ang bigat ng kanilang mga alaala sa aking puso. Nanatili silang nakatayo roon, pinagmamasdan ng paglitaw ng araw na tila isang hudyat ng bagong kabanata. Ang bawat sugat ni Maristela, mula sa pagkawala ng kanyang anak hanggang sa bawat sampal ng tadhana, ay nanatili pa ring mga peklat sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang mga ito ay hindi na mga marka ng kahinaan. Ang mga ito ay mga marka ng isang babaeng nagawang itahi muli ang sariling buhay mula sa mga basahan ng kahapon. Ngunit habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang bumabalot sa buong syudad, isang katanungan ang dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Maristela habang nararamdaman ang paghigpit ng hawak ni Alejandro sa kanyang kamay. Sa gitna ng kapayapaang ito, handa na ba siyang tuluyang bitawan ang huling hibla ng kanyang pag-iisa upang yakapin ng isang pag-ibig na nangangakong hinding-hindi na muli siyang iiwan sa gitna ng ulan? Ang dating gusali na naging saksi sa mga lihim na pagtataksil at panunupil ni Rodrigo ay dahan-dahang nababalot na ng isang bagong anyo. Ang malaking karatula sa labas ay hindi na pangalan ng isang sakim na kumpanya, kundi ang mga titik na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang Lumiere Foundation. Ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang santuwaryo na itinayo ni Maristela mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Isang lugar kung saan ang bawat hibla ng tela ay nagiging simbolo ng muling pagbangon. Sa loob ng malawak at maliwanag na silid, ang tunog ng mga makinang panahi ay tila isang matatag at masayang ritmo ng pag-asa. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng makina ay sumasabay sa mga boses ng mga kababaihan na dati ay nakayuko sa hirap at takot. Ngunit ngayon ay may mga ngiti na sa kanilang mga labi. Si Mila, na suot ang kanyang pinakamagandang apron, ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan habang dahan-dahang tinuturuan ang isang batang ina kung paano hawakan ang tela ng may pagmamahal. Mars, look at them. Hindi ko akalain na ang pangarap nating dalawa sa maliit na shop ko noon ay magiging ganito kalaki. Ang wika ni Mila habang lumalapit kay Maristela. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kagalakan. You didn't just save yourself, Mars. You saved all of us. Hinawakan ni Maristela ang kamay ng kanyang kaibigan. Isang mahigpit na pisil na puno ng pasasalamat. Lumapit siya sa isang babaeng nakaupo sa sulok na tila natatakot pang humawak sa gunting. Ang babaeng ito ay may mga bakas ng pasa sa kanyang braso, mga markang pamilyar sa paningin ni Maristela. Dahan-dahang tumabi si Maristela at hinawakan ng nanginginig na kamay nito. Inilalagay ang gunting sa tamang posisyon ng may matinding lambing. Huwag kang matakot. Ang bawat maling gupit ay pwedeng itama, basta't huwag kang bibitiw sa hawak mo. Ang malumanay na bulong ni Maristela. Ang kanyang boses ay tila isang gamot na nagpapakalma sa takot ng babae. Tulad ng tela, ang buhay natin ay pwedeng tagpi-tagpiin muli upang maging mas maganda at mas matibay. Nang mag-angat ng tingin ng babae,
Nakita ni Maristela ang isang kislap ng pag-asa na matagal na niyang hinahanap sa sarili niyang mga mata noon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maristela ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Ang bawat tahi na itinuturo niya ay tila isang tahirin sa sugat ng kanyang sariling puso. Sa may pintuan, nakatayo si Alejandro Vance. Ang kanyang matikas na tindig ay tila isang haligi na nagbibigay ng seguridad sa buong silid. Hindi siya pumasok agad. Sa halip ay nanatili siyang nakamasid sa babaeng labis niyang hinahangaan. Sa kanyang mga mata, hindi na lamang isang henyong designer ang nakikita niya, kundi isang babaeng may pinakamalakas at pinakamagandang kaluluwa sa buong mundo. Ang bawat paggalaw ni Maristela, ang bawat ngiti nito sa mga kababaihan, ay lalong nagpapatindi sa pag-ibig na matagal na niyang itinatago. Dahan-dahang lumapit si Alejandro nang mapansin niyang tapos na ang klase ni Maristela. Ang bawat hakbang niya ay may dalang katiyakan na tila ba ang bawat kalsada na tinatahak niya ay patungo lamang sa isang destinasyon. Sa piling ni Maristela, "The light in this room is different when you're here, Maristela." Ang malambing na wika ni Alejandro habang tumitigil sa likuran ng babae. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na bugso ng hangin mula sa bintana. Humarap si Maristela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng hapon. "Alejandro, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito." Umiling si Alejandro at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Maristela. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga pilat sa palad ng babae, mga markang itinuturing niyang pinakamagandang sining na nakita niya. "Huwag kang magpasalamat sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa tagumpay ng negosyo, kundi sa sandaling makita mong ang isang tao ay muling nakakangiti dahil sa'yo." Napahigpit ang hawak ni Alejandro sa kamay ni Maristela at sa isang sandali ng matinding katahimikan, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Ang amoy ng kape at ang presensya ng lalaki ay naging isang angkla na muling nagpapatatag sa damdamin ni Maristela. Dahan-dahang inangat ni Alejandro ang kamay ni Maristela at idinampi ang kanyang mga labi sa mga daliri nito, isang siyuchi ng pagsamba at tapat na pag-ibig. "Maristela, tapos na ang laban para sa nakaraan. Handa ka na bang itahi ang isang bagong kwento kasama ko?" Ang paos na tanong ni Alejandro habang nakatingin ng malalim sa mga mata ng babae. Ang katanungang iyon ay tila isang munting binhi na biglang namulaklak sa puso ni Maristela. Ang bawat dusa, ang bawat gabing ginugol niya sa ilalim ng ulan ay tila naging malalayong alingawngaw na lamang. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na bugso ng hangin ang pumasok mula sa bintana. Tila may dalang mensahe mula sa langit na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ano ang isasagot ng isang pusong matapos madurog ay muling nakahanap ng dahilan upang tumibay sa piling ng isang lalaking nangangakong magiging karayom at sinulid ng kanyang bawat bukas? Sa ilalim ng malawak na langit na tila isang telang kulay asul na walang bahid ng ulap, ang hardin ng mansyon ng mga Vergara ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak ng kampupot at hasmin. Ang sikat ng araw ay hindi na kasing lupit ng dati. Ito ay banayad na humahaplos sa balat, tila isang mainit na yakap mula sa isang magulang na matagal nang nawalay. Sa gitna ng katahimikang ito, nakatayo si Maristela sa harap ng isang maliit na puting bantayog sa sulok ng hardin. Isang lugar na inilaan niya para sa munting anghel na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makita ang ganda ng mundo. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang kumpol ng puting lila sa ibabaw ng marmol. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa ukit ng pangalan na hindi kailanman nabigkas ng malakas sa loob ng bahay ni Rodrigo, sa loob ng maraming buwan. Ang katanungang, napatawad ko na ba sila?
ay laging bumubulong sa kanyang isipan. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap ng kanyang anak, nahanap niya ang sagot. Hindi niya pinatawad sina Rodrigo at Doña Carmen sa paraang kakalimutan niya ang kanilang kalupitan. Ang katarungang tinatamasa niya ngayon ay patunay na ang bawat gawa ay may kabayaran. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili. Sa bawat gabing sinisi niya ang kanyang pagkatao. Sa bawat luhang inubos niya para sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagbitaw sa hudya ng galit upang hindi na ito maging pabigat sa kanyang paglakad patungo sa bukas. Mars, handa na ang lahat sa loob. Hinahanap ka na ni Lolo Marius. Ang malumanay na tawag ni Mila mula sa malayo. Ang boses nito ay puno ng kagalakan. Isang tunog na dati ay tila isang pangarap lamang noong sila ay nasa madilim pang Syuong May. Humarap si Maristela at muling nasilayan ang kanyang bagong buhay. Sa loob ng mansyon, nakita niya si Marius Vergara na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata nito ay nagniningning sa tuwa habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Ang bawat pilat sa kamay ni Maristela na dati ay itinuturing niyang tanda ng kahirapan, ngayon ay naging mga marka ng isang reynang nagtagumpay sa sariling digmaan. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi na puno ng lungkot, kundi ng mga tawanan at kwento ng muling pagkabuo. Dahan-dahang lumapit si Alejandro, suot ang suit na mismong si Maristela, ang tumahi ng may matinding pagmamahal. Ang bawat hibla ng tela sa suot ng lalaki ay tila isang selyo ng kanilang pinagdaanan. Huminto si Alejandro sa kanyang tapat. At sa isang mabilis na galaw, kinuha nito ang kamay ni Maristela at dahan-dahang ipinatong sa kanyang braso. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako na hinding-hindi na muli siyang lalakad ng mag-isa sa gitna ng ulan. You look beautiful, Maristela. Hindi lang dahil sa suot mo, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa puso mo. Ang bulong ni Alejandro nang may matinding lambing. Ang kanyang paghalik sa noo ni Maristela ay tila isang banal na basbas, isang sandali ng kilig na hindi na kailangan ng anumang marangyang dekorasyon upang maging totoo. Nang lumingon si Maristela sa salamin bago pumasok sa bulwagan, nakita niya ang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maingat na pinagdugtong ng tadhana upang lumikha ng isang obra maestrang puno ng kulay at katatagan. Napagtanto niya na ang buhay ay tila isang malaking piraso ng tela. Maaari itong mapunit, maaari itong mabutas ng mga karayom ng pagsubok, ngunit hanggat hawak mo ang sinulid ng pag-asa, kaya mong itahi ang sarili mong tadhana. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang nagbibigay ng gintong liwanag sa buong mansyon habang sila ay sabay na naglalakad ni Alejandro patungo sa kanilang mga bisita. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ay may dalang katiyakan na ang bagyo ay tapos na at ang bahaghari ay narito na upang manatili. Ang huling aral na iniwan ni Maristela sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Huwag mong hayaang ang halaga mo ay diktahan ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ang iyong mga kamay ay nilikha upang bumuo, hindi upang sirain. At ang iyong puso ay nilikha upang mahalin ang sarili mo ng buo bago mo ito ibigay sa iba. Ikaw ang mananahin ng sarili mong kaligayahan. At sa bawat tusok ng karayom ng buhay, siguraduhin mong ang disenyong lalabas ay ang disenyong magpapangiti sa iyo sa huling hininga ng iyong kwento.